Magandang hapon po. At napaka-exciting ng ating mga pinag-aaralan itong mga nakaraang linggo, itong mga nakaraang buwan. Tayo ay nasa libro ng ano? Mateo. Okay. Tayo ay nasa Mateo 4:18 hanggang 22 sa hapon po na ito. Nag-umpisa po tayo sa libro ng Mateo, mga buwan ho yata ng Nobyembre. Ngayon, nasa Mateo 4 na ho tayo. Sa tingin ho namin, lagi nga namin pinag-uusapan nila Pastor EJ, Brother George, Brother Ben, mukhang matatapos natin ang Mateo sa loob ng 10 taon. Kasi hindi, walang pagbibiro. Pagpasok ho natin sa Mateo 5, pa isa-isang bersikulo kada linggo. Okay? So, makikita po natin. Pero talagang nakakatuwa, tama nga sabi na ating kapatid, nakakapanabik talaga pag-aralan ang salita ng Diyos. Alam nyo, isa talagang pribilehiyo po sa amin na ito'y mapag-aralan. Kasi ho, talagang pag hinihimay, hinuhukay ho talaga namin sa pag-aaral ay 90%, lagi nga namin sinasabi, ang aral na ginagawa ho namin ay para sa amin at ang 10% ang naibibigay po sa mga tao. Kaya at ating tingnan muli ang Mateo 4. Okay. Mateo 4:18 hanggang 22. Pinamagatan po natin ito ngayong hapon, ang tawag. Ang tawag. Kanina nga, ang isang kapatiran natin, tinanong ako kanina sa labas, brother, ano ba yung title nung mensahe? Grabe, alam mo, siguro mga 30 segundos. Hindi ko masabi ko ano yung title, yung pamagat ng aking ito to. Sabi ko, bakit? Kanina umaga, Tagalog-English, itinuro, kaya ano nga ba yun? Ayan, ang tawag. Okay, maari po ba tayong tumayo at basahin ang salita ng Diyos? Ako po ay bumabasa sa Mateo 4:18 hanggang 22. Ang version ko hong ginagamit ay ang magandang balita. Okay? Buksan ho ninyo ang inyong mga Biblia at maaari po natin sundan ito. Basahin po natin. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Verse 20, noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Tayo po'y magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tangingang kayo ay mapagmahal na ama. Datapwat kami ay mga makakasalanan, ay patuloy pa rin po ninyo kaming minamahal. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito. Maraming salamat at kami ipinag-ingatan ninyo sa aming pagparito. Panginoon, aming dasalin sa hapon na ito ay buksan po ninyo ang aming mga mata, isipan at puso na aming maintindihan ang katotohanan ng inyong ituturo sa amin sa hapon na ito. Panginoon, aking dasalin, ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Panginoon, palalahanan po ninyo kami na sa lahat ng aming gawain ay hindi po ito para sa amin, ngunit para sa iyong kapurihan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y magsiupo. Okay. Hahatiin po natin sa dalawang bahagi ang ating pag-aaralan itong hapon na ito. Ang unang bahagi ay ang pagsumite ng magkapatid mula sa versikulo 18 hanggang versikulo 19. Ang ikalawang hati naman po o bahagi ay mula sa versikulo 20 hanggang 22, ang tapat na debosyon ng magkapatid. Okay? Kaya nga ang pamagat natin ay ang tawag. Itong mga nakaraang linggo't buwan, natutunan natin na isinulat ni Mateo ang libro ng Mateo para sa mga Hudyo nung panahon na iyon. Okay, ang mga makikinig nung panahon na iyon ay mga Hudyo. At alam natin na mga Hudyo nung panahon na iyon ay hanggang ngayon actually inaantay nila ang pagdating
ng pangakong tagapagligtas, ang hari ng mga hari. Nakita natin na sinabi ni Mateo sa unang kabanata, ipinakita niya ang Panginoong Jesus, ang genealogy, yung angkan, di ba? Ang Panginoong Jesus, anak ni David, anak ni Abraham. Nakita din natin ang pagdating ng mga Persian, kingmakers, para hanapin ang haring ipinanganak. Nakita din natin ang paghahanap ng haring Herodes, the Great, sa haring Kristo dahil sa kagustuhan niya itong siyang patayin dahil nabagabag ang haring Herodes. Napag-aralan din po natin ang propesiyang natupad sa pagkapanganak ng Panginoong Jesus. Di ba ho? Yung isang kabanata, nakita natin ang iba't ibang propesiya ang natupad sa pagkapanganak ng Panginoong Jesus. Ano pa ho? Nakita din po natin ang pag-anunsyo ng pagdating ng Panginoong Jesus nang ito ay sinabi ni Juan Bautista. Di ba, si Juan Bautista ang mensahero na ang nagsasabi, narito na ang hari ng mga hari. At nakita din natin kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang mga pagsubok, panunukso ng diablo sa Kanya. At itong nakaraang linggo, nakita naman natin ang umpisa ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. At ngayong araw naman pong ito, dahilan nga ang Panginoong Hesukristo, ang hari ng mga hari, ay makikita naman natin ang kanyang pagtawag at pagpili sa magiging mga kasama niya sa ministeryo. Kung tawagin nga sa English, mga partners niya. Dahil siya ay hari ng mga hari, mayroon ho siyang kasamahan, mayroon ho siyang mga ministrong magiging makakasama. Makikita ho natin, pag binasa natin ang bagong tipan, mayroon tayong nakasulat at kaalaman ukol sa 7 tinawag na disipulo ng Panginoong Hesukristo. Sa 12, 7 po ang alam natin kung paano tinawag. Maigi at maingat po niyang pinili ang kanyang magiging mga kasama sa ministeryo. At bakit niya ba tinawag ang mga kasamahang ito? Para lang ba may makakasama siya? Para lang ba mayroon siyang mga alalay? Para lang ba siya magkaroon ng mga tinatawag natin sa panahon ngayong mga Howie Boys? Hindi ho. Hindi ho yan ang kanyang dahilan. Ang kanyang dahilan ay para ang mga ito ay kanyang turuan at maipadala para ikalat ang magandang balita. Pinabagatan nga po natin ngayong hapon na ito ang tawag. Anong tawag ang inyong natanggap kaya itong mga nakaraang araw? Anong mga tawag? Isang tawag mula ba sa iyong minamahal sa buhay? Maaaring isang minamahal mo sa buhay sa ibang bansa o sa probinsya? Isa bang tawag mula sa iyong boss o kamanggagawa? O kaya tawag mula sa eskwelahan ng anak mo? Alam mo, ito yung pinakaayoko. Yung may biglang tatawag o magte-text, no? Kinakabahan ako. Buti na lang pag may nagte-text, announcement lang pala ng eskwela. Pero pag nakikita ko yung pangalan ng eskwela, naku, bakit kaya tumatawag? Ano kaya tawag? Kaya sa nagdidisipulo sa iyo. Dahil gusto kanyang paalalahanan sa isang Bible study na iyong a-attendan. O kaya tawag mula sa isang pastor o church leader po ninyo. Ngayong araw ay makikita natin at mapag-aaralan natin ang isang tawag mula kay Kristo. Okay, bago tayo pumunta doon, di ba sa mga cellphone ho natin, ano tawag doon sa call na pag hindi mo nasagot? Miss call. Okay? Ano tawag doon sa mga tawag na nasagot mo pagkatapos na? Let's say, binaba mo na. Recent call, di ba? Recent call. Ano tawag doon sa call na sinasakyan mo? Tricycle, bicycle, oh, di ba? Okay, sige. Sabi ko na nga ba, ayoko magpatawa eh. Ay, himayin na ho natin. Umpisahan ho natin ang pagsumite ng magkapatid. Mula sa verse 18, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang 2 mangingisda, si Simon na tinawag ding Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres. Natutunan natin na
nung nakaraang aral na ang Panginoong Hesukristo ay may bago ng headquarters. Di ba ho ba? Di ba? Napunta siya sa isang lugar, then sa Nazareth, and then lumipat siya sa Capernaum. Nandito ho yung kwento na ating pag-aaralan. Ito ho yung bagong headquarters na pamamalagian ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea. Sa Mateo, pag tiningnan natin sa English, ang tawag dito, Sea of Galilee. Pero sa libro ng Lucas, dahil nga maliit po ang Sea of Galilee, ang tawag ni Lucas dito ay maliit na lawa. Tingnan natin kung gaano siya kalaki. Sinukat ng mga tao ang laki ng lawa ng Galilea. Ito'y may sukat na 7.5 milya sa pinakamalawak niyang lugar. Kung sa kilometro ho, mga 4.5 kilometro. At ang haba naman nito ay mga 13.5 milya. Kung sa kilometro naman ay mga 9.5 kilometro. So, 9.5 kilometro ang haba at 4.5 kilometro ang kanyang lawak. Kung aking ang iniisip, parang mas malaki pa ang Laguna Lake. No? Ganon lamang kaliit ang lawa ng Galilea. Ito ay 118 pie mababa sa karagatan. 618 feet below sea level. So kung ito ang dagat, ganito kababa ang lawa ng Galilea. At makikita ho naman natin, ito ay hindi bilog. Ito ay hugis oval. Hugis itlog po. Malawak sa itaas at kumikitid naman sa bandang baba. At ang kapansin-pansin sa lugar nito, ang lugar ng Galilea, kaya tinawag na Galilee ito sa English, kasi circle. Okay? Circle po siya. Ang lupain sa tabi po nito ay sobrang taba. Na pag nagtanim ay talagang kahit hindi ka magsasaka, hindi ka magaling, mapapalaki mo ang tanim mo rito. At hindi lang po yung lupa sa gilid nito ang mataba, ngunit pati yung loob ng lawa, napakaraming isda. Sobrang ganda ho talaga dito. Nung panahon na yon, ganito katindi, ganun kaganda talaga yung lugar na yon. Bakit? Sa paligid ng lawa ng Galilea, mayroon hong siyam na mga syudad. Siyam na bayan. Ganon kadami ang nakatira ho dito. Ang Laguna Lake, may mga ilang bayan na nakapaligid. Dito sa lawa ng Galilea, siyam na bayan. Ngunit noong 1930, no, isa na lang ho ang naiwan. At ito ang bayan ng Tiberias. Hanggang sa panahon ngayon, ay nandun pa rin ho yung bayan ng Tiberias. Makikita po natin, sinabi nga nung historian na Josephus, no, ganito karami ang tao dito. Sa liit ng lawa na yon, mayroong mga 240 mga bangka ang makikita mo rito. Datapwat siya'y maliit, napakadaming mga nangingisda at mangingisda. Bakit natin makikita ang sinasabi ko yan? Makikita natin mamaya sa aral. Si Simon na tinawag ding Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres ang nakita ng Panginoong Hesukristo. Tandaan ho natin, pag binasa natin ito, ang pagkikita po dito ng Panginoong Hesus at nila Pedro at nila Andres ay hindi ang unang pagkakataon na sila ay nagkita. Makikita po natin sa libro ng Juan, ang unang pagtatagpo ng Panginoong Hesus ni Simon Pedro at ni Andres. Kung ang inyong titingnan sa inyong mga Biblia, sa Juan, tinawag ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Tinawag niya. Sinabi niya kay Simon Pedro, nakita ko na ang pangakong tagapagligtas, kaya't sinama niya. At ano nangyari? Sinundan nila ang Panginoong Hesus at sila'y namalagi. Kung gaano kahaba, hindi po natin alam. Hindi po natin tiyak. Bakit ko ho sinasabi ito? Hindi ito ang una nilang pagtatampo. Katulad ng buhay Kristiyano, tayo hong mga Kristiyano ay may ilang beses po nating matatagpuan ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Ilang beses niya tayong tatawagin. Marahil tinatanong po ninyo kung ano ang ibig sabihin po nito. Sa buhay Kristiyano, makikita po natin na ang unang pagtawag sa isang Kristiyano ay ang tawag ng kaligtasan. Maalala po ba ninyo ang una ninyong pagkakataong matagpuan
makilala ang Panginoong Hesukristo. Madalas nga, katulad sa aking kaso, no, ilang beses akong tinatawag ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng aking disipulo. Hindi lang ho yata 1, 2, 3, 10 beses ibinahagi sa akin ng magandang malita. Ngunit sa pagpapala ng Diyos, dumating ang araw ay aking nakilala at tinanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Yun ho ang unang pagkakataon na ako'y tinawag ng Panginoong Hesus. At ano naman ang ikalawang tawag ng Panginoong Hesus sa isang Kristiyano? Matapos nating makilala siya bilang tagapagligtas, ang ikalawang maaaring tawag ay ang tawag na kilalanin natin siya. Ano ho naman yun sa buhay Kristiyano? Di ho ba matapos mong makilala ang Panginoong Hesus, ikaw naman ay sundang iimbitahan sa isang pagsamba katulad na ito? O dili kaya sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos, isang Bible study. Yung ginagawa ho nating pag-aaral ng salita ng Diyos, katulad ng mga nangyayari pagkatapos ng pagsasamba rito, ay isa ring pagkakataon na tayo'y tinatawag ng Diyos para kilalanin natin siya. At ano naman ang maaari pang tawag na mangyayari sa buhay natin? Ang ikatlong tawag ay ang tawag ng pagsisilbi sa Kanya at sa Kanyang iglesia. Maaaring mayroon kayong tawag, kayo inimbitahan, kapatid, gusto mo bang mag-serve sa ministry na ganito? Yan ho ang isa pang maaaring tawag sa buhay ng isang Kristiyano. At ang isa pang tawag na ating ring maririnig ay ang tawag ng pagsisilbi sa Kanya ng full-time. Hindi ho natin alam kung tayong lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na ganon. Ngunit ang aking sinasabi lamang po dito, maraming beses sa ating buhay na tayo ay tatawagin ng Panginoong Hesukristo. At bumalik po tayo sa ating pinag-aaralan sa pagkakataong ito, ano ang ginawa at ginagawa ng mga magkakapatid. Nakita niyang nagahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Okay, si Simon Pedro at si Andres ay mga mangingisda. Hindi sila mangingisda para mag-aliw. Diba? Makikita natin sa panahon ngayon, may mga mangingisda para lang mag-aliw. Minsan pa nga, ito ay isang sport. Sa konteksto na ho ito, si Simon Pedro at si Andres, ito ang kanilang kabuhayan. Nung panahon po na yon, at panahon din ngayon, ipapaliwanag ho natin sa konteksto, mayroong klaseng mga mangingisda. 3 po yun. Ang unang klase ng pangingisda ay yung tinatawag nating pangingisda ng may fishing rod. Alam ho ninyo yun? May tali at may kahoy. Yun yung unang klase. Ang ikalawang klase ng pangingisda ay ang tinatawag nating hulog lambat o hatak lambat. Ano yung sinasabi nating hulog lambat, hatak lambat? Kailangan po dito ng isang bangka o 2 bangka at ilang mga mangingisda. Bakit? Ang lambat po nito, ang gagawin nila, pupunta sila sa laot, sa isang malalim na lugar ng lawa ng Galilea. At ang gagawin ho nila, ako'y nasa isang bangka at mayroong isang nasa isang bangka, ilalaglag nila yung lambat. At yung lambat na yun ay may pampabigat. So malalaglag yung isang ilalim. Ang gagawin ho nila, paaanda rin ang bangka. Hatak-hatak ang lambat. Okay, sa English, ang tawag doon, drag net. Isa pang klase, pangatlo, ang klase na tinatawag nating hagis lambat, cast net. Ang pagingisdang ito naman po ay hindi kinakailangan ng bangka, paminsan-minsan, dahil hindi kinakailangan malalim ang tubig. Ginagawa ito ng mga mangingisda na kahit hanggang tuhod o hanggang baywang lang lamang ang tubig. Sa konteksto ho ng pinag-aaralan natin, ito yung kwento na to. Ano yung tinatawag nating hagis lambat o cast net? Kailangan bihasa kang mangingisda. Hindi ko alam kung mayroon ditong mangingisda, no? Pero marahil, kung ikaw ay pamilya ng mangingisda, malalaman mo ang sinasabi po natin dito. Ang cast net o hagis lambat, ang mangingisda, nakapalibot dito, nakapatong ang lambat. Maayos ang pagkakatiklop. Titingnan ng mangingisda kung saan maraming isda. At ang gagawin niya ay ihahagis niya.
So makita niyo yun, kung hindi maganda ang pagkakatiklop, ay balubaluktot. Ngunit madalas, kaya kailangan bihasa kang mangingisda. Pag hagis ito, ang bagsak nun ganon. At ang gagawin ng mangingisda, hahaltakin kasi mayroon pabigat din po yun. So ito ang pinag-uusapan natin na konteksto ng pangingisdang ito. Talagang nakatutuwa at kapansin-pansin ang pagsasalarawan sa atin ng Panginoong Hesus tungkol sa pangingisda. Kasi bakit? Kasi itong pinag-aaralan natin na ito, isipin nyo na lang, kung ang ginamit ng Panginoong Hesus na pagsasalarawan sa atin ay yung fishing rod, gaano karami ang maaaring hulihin? Di ba pa? Isa-isa. Di ba? At kung ang ginamit naman ay yung dragnet, yung hinahatak, anong kinakailangan mo? Kailangan medyo marami kayo. Kailangan may bangka kayo. Ngunit itong ating pinag-aaralan ay kinakailangan isang tao ng bihasa sa pangingisda at mayroong daladalang lambat. At isang hagis ay may pagkakataon maraming mahuling isda. Tama na po tungkol sa isda. Baka magutom na ho kayo. Mula sa verse 19, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. At sa pagkakataong ito, tinawag sila ni Jesus na sumunod sa Kanya. Yung sumunod dito sa orihinal na salitang Greko, di ba ho, ang bagong tipan nakasulat sa salitang Greko. Yung sumunod, ang ginamit na salita ay deute. Pag sinabi mong deute, ang kahulugan po nito, pumunta kayo dito. Ito ay isang utos mula sa Panginoong Hesukristo. Di ba, nung 2 linggong nakaraan, pinag-aralan natin, di ba, tinawag din ni Kristo ang ilang mga gustong sumunod sa Kanya, hindi ho ginamit yung salitang deute doon. Dito, ang pagtawag ng Panginoong Hesukristo, sumunod kayo, pumunta kayo. Makikita ho natin dito na tunay ang Diyos ang tumatawag sa atin. Nakalagay nga sa Juan 15:16, we did not choose Him, but He chose us. Bakit ko pinapaliwanag mabuti ito? Kaya ho tayo nandito, kaya kayo nakaupo dyan, hindi ho yan dahil sa aksidenteng napunta kayo dyan. Dahil sa pagpapala ng Diyos, sa grasya ng Diyos, kayo ay tinatawag at tinuturuan ng Panginoong Diyos. At ano ang sinabi ni Jesus matapos ng utos? Gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Sino ang gagawa po nito? Ang Panginoong Jesus ang gagawa po nito. Hindi po ang ibang tao, hindi po ang kapitbahay nyo, ang gagawa po nito ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus ang magtuturo sa kanila, ang magtuturo sa atin. Ang Panginoong Jesus ang magsasanay po sa kanila, ang magsasanay po sa atin. Ito ay isang pangako ng Panginoong Jesus na sila ay gagawin niyang mga mangingisda ng tao. Ginawa po ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa loob ng 3 taon. 24 na oras, 7 araw sa isang linggo po. Kanya silang tinuruan, kanya silang tinutukan. Parehong pangako ang ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus. Tayo'y kanyang gagawing mga mangingisda ng tao. At ano nga ang nangyari pagkatapos po na ito? Verse 20, noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Eutheos, agarang iniwan. Pag binasa ho natin ang salita ng Diyos, kahit anong tingin nyo dyan, himayin ninyo, wala pong nakalagay na ang magkapatid na ito ay nakipagdiskusyon sa Panginoong Jesus. Hindi nga sila nagdiskusyon sa isa't isa. Hindi nga sila tumawad na kung pwede bukas na lang o kaya sa 1 linggo na lang o kaya tsaka na lang. Hindi nila sinabing paano ang mga lambat at isda ko.
Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat, ang kanilang kabuhayan, at sumunod sila kay Jesus. Hindi po katulad nung pinag-aralan nating 2 linggong nakaraan, na isang tao na inimbitahan ng Panginoong Jesus, na nakasurat sa libro ng Lucas at Mateo rin po, na nagsabing, hayaan mo muna akong ilibing ang aking ama bago ako susunod sa inyo. Di ba ho? Napag-aralan natin ang konteksto, ang sinasabi ng taong nagbigay ng dahilan ay antayin ko munang makuha ang mana ko. Kakaiba ho ang ginawa ng 2 magkapatid na ito. Kaya nga't iniwan nga nila at sila ay sumunod kay Jesus. Ito ho ang unang prinsipyo. Ang Kristiyano ay agarang susunod sa tawag ni Kristo. Ang Kristiyano ay agarang susunod sa tawag ni Kristo. Paano ka ngayon tinatawag ni Kristo? Ito ba ay tawag ng kaligtasan? Ilang beses ka na bang binabahagian ng magandang balita? Ngunit hindi mo pala tinatanggap bilang tagapagligtas at Panginoon ng Panginoong Hesus? Anong klaseng tawag? Ito kaya'y tawag ng labis mo o lalo mo siyang makikilala. Ikaw ay laging iniimbitahan sa isang Bible study. O kaya'y tawag ng pagsisilbi sa Kanya sa isang ministeryo. Ano kaya ang tawag na tinatanggap mo ngayon? Ano ang iyong nagiging tugon sa tawag ng Panginoong Hesus? Dahil kapag tumawag si Kristo, susunod ang Kristiyano. Kapag tumawag si Kristo, susunod ang Kristiyano. Pumunta ho tayo sa ikalawang bahagi. Ang debosyon ng magkapatid. Verse 21, nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Matapos tawagin ni Jesus si Simon Pedro at si Andres, na sumunod na nga si Pedro at si Andres, ay nakita niya ang 2 pang magkapatid. Si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Okay, isang paglilinaw. Ang Santiago pong nabanggit dito ay iba sa Santiago na sumulat sa Bagong Tipan. Okay ho? Ano ang Santiago sa English? James. Okay, alam mo talagang banal kayong lahat, no? Kasi nung bago akong Kristiyano, hinahanap ko sa Tagalog yung James. Kala ko James eh. No? Santiago pala. Okay. Yung Santiago pong nabanggit dito ay hindi yung Santiago nasa mga Biblia ho natin. Malalaman nyo na itong Santiago na ito, laging nakadikit yung pangalan sa pangalan niya na kapatid ni Juan. Okay? Mayroon tayong isang pagkakaalam sa Santiago na to. Siya ang pinatay ni Herod Agrippa I na nakasulat sa Gawa 12 verse 2. Okay? Siya yung pinatay ni Herod Agrippa I. Ito ho yung Santiago ang tinutukoy dito. At sino ang kanilang kasama? Si Zebedeo, ang kanilang ama. Makikita natin na si Zebedeo ay isang Hebreo dahil nga po sa pangalan niya. Si Juan po namang ito na tinutukoy dito ay ang dating disipulo ni Juan Bautista. Okay, onting paglilinaw lang ho. Si Juan Bautista ay iba kay Juan na apostol at Juan na sumulat ng libro ni Juan. Okay ho? Huwag niyo hong paghahaluin yung dalawa na yon. Iba si Juan Bautista sa Juan na apostol. At ang Juan na tinutukoy po dito ay dating disipulo ni Juan Bautista. Kung babasahin niyo yung libro ni Juan, makikita natin kasama ni Juan Bautista si Juan. At itinuro ni Juan Bautista ang kordero ng Diyos
ng kanyang itinuro ang ginawa ni Juan Apostol, sumunod sa Panginoong Jesus. Makikita rin natin sa salita ng Diyos, ang Juan na ito ang tinutukoy sa English na John the Beloved. Juan na minamahal ni Kristo. At ano ang kanilang ginagawa? Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama. Di po lamang ang magkapatid ang nasa bangka. Hindi katulad ni Pedro at ni Andres na silang dalawa nandun. Dito, kasama ng dalawang magkapatid na ito, si Zebedeo na kanilang ama. At pagbabasahin natin ang libro ng Lucas, makikita natin na hindi lamang ang kanilang ama ang kasama nila. Kasama pa nila yung mga kamanggagawa nila. Sabi nga ng ibang komentaryo, si Juan Bautista ay hindi basta-bastang mangingisda. Kasi di ba iisipin natin kung mangingisda, mahirap. Di ba ganun ang kontekstong iniisip natin? Hindi. Maaaring itong sila Juan na ito ang kanilang family business, negosyo nilang pamilya. Kaya't nandoon din pati ang kanilang ama. Kasama nila ang kanilang ama at ang iba nilang kamanggagawa. Anong ginagawa? Sila ay nag-aayos ng lambat. Kung kayo po ay mangingisda nung panahon noon at maging sa panahon ngayon, kung hindi kayo nangingisda, meron pa kayong isang gagawin sa pagitan ng inyong pangingisda. Ano po ang gagawin ninyo? Aayusin po ninyo ang inyong lambat. Sa version nga ng English, they were mending their nets. Kasi ano ang ginagawa nila at bakit nila kailangan ayusin ang kanilang lambat? Paminsan-minsan, nagkakaproblema ang kanilang pangingisda. Pag hinagis nila ang kanilang lambat, ang nangyayari minsan sumasabit sa bato, sa kahoy, o maging sa ibang mga isda. At ang nangyayari, nasisira ang kanilang lambat. Kaya't kung hindi sila nangingisda, nasa pampang sila, tinitingnan nila ang kanilang lambat kung mayroong mga tama o sira. At kung may makita sila, kanila itong aayusin. Bakit ko po ito pinapaliwanag? Hindi dahil para turuan ko kayo para mag-ayos ng lambat. Kung ating titingnan, napakaganda talaga ang pagsasalarawan ng Panginoong Hesukristo sa pangingisda ng isda, sa pangingisda ng tao. Bakit? Kung tayo ay hindi nagkakalat, nagbabalita ng Ebanghelyo, hindi nagba-Bible study, ano po ang ginagawa ng isang Kristiyano? Di ho ba nag-aayos din tayo ng lambat? Paano tayo nag-aayos ng lambat? Itong ginagawa natin ngayon dito ay isang pag-aayos ng lambat. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Yung pagbubulay-bulay nyo sa araw-araw, isang paraan ng pag-aayos ng inyong lambat ng pangingisda ng Ebanghelyo. Nakuha ho ninyo? Napakagandang pagsasalarawan ng Panginoong Hesus ang ibinibigay niya para sa atin. Kaya nga nung panahon na ito, ang magkapatid ay nag-aayos ng lambat. At habang nga sila'y nag-aayos ng lambat, sila ay tinawag ni Jesus. Nang makita sila ni Jesus, tinawag sila. Kung inyo pong titingnan, ang mga disipulong ito, na mga tinawag ng Panginoong Jesus, ay hindi mga eksperto sa pagbabalita ng Ebanghelyo. Nais ko po munang linawin, baka kasi ang iniisip natin, si Simon Pedro, si Andres, si Juan, at si Santiago, ay mga bihasang nag-aral ng salita ng Diyos noong panahon na yon. Hindi po Sabi nga ho ng isang komentaryo, si John MacArthur, gumawa siya ng isang libro, pinamagatan niyang 12 ordinaryong tao. Kasi baka iisipin nyo, yung mga tinawag ng Panginoong Hesus, grabe siguro mga eksperto yan. Kaya sila ang tinawag. Tingnan ho natin mamaya na itong mga taong ito ay katulad natin mga taong Kristiyano ngayon. Itong mga magiging disipulong ito na magiging apostol ng Panginoong Hesus ay mga ordinaryong tao. Datapwat sila ay mga ordinaryong tao, sila ay pinili, sila ay tinawag para turuan ng Panginoong Hesukristo. Kung ating iisipin, baka
iisipin kasi natin itong mga mangingisdang ito ay lalamya-lamya. Hindi po. Para ikaw ay isang maging mangingisda, para mahatak mo yung lambat na napakaraming isda, kailangan ikaw ay isang taong matipuno. Baka nga maskulado pa ang mga ito. Matitipuno ang mga taong ito. Mahihirapan po silang mangisda kung hindi po sila matipuno. Sila ay matipuno, ngunit sila ay mga taong hirap umintindi ng mga bagay na espiritual. Tuwing magtuturo po ang Panginoong Hesus, sila ay makikita mong parang nagkakamot ng ulo dahil hindi nga nila maintindihan ang itinuturo ng Panginoong Hesus. At hindi nila maintindihan, may mga matitindi pang problema sa pag-uugali ang mga ito. Isa-isahin ho natin. Sila po ay kulang sa simpatya sa mga tao. Kung ating aalalahanin, itong dalawang magkapatid na ito, di ba? Tinawag silang Sons of Thunder. Bakit? Nang isang pagkakataon na si Jesus ay hindi tanggapin sa isang bayan ng mga Samaritano, nagalit ang magkapatid na ito. Ano sinabi nila? Lord, gusto mo tumawag kaming apoy? Barbecuehin natin itong mga to? Nakita nyo, wala silang simpatya. Makikita rin po niya na kulang sila sa pagpapakumbaba ng kanilang pag-usapan, sino Lord ang dapat nasa kaliwa mo, sino ang dapat nasa kanan mo. At medyo may kayabangan ng mga ito. Dahil nga, nakita nilang napakaraming sumusunod sa Panginoong Hesukristo at sila ay mga kasama, mga disipulo, di ba? Wow, feeling nila, importante sila. Nang may lumapit na bata, ang ginawa nila, lumayo ka. At anong ginawa ng Panginoong Hesus? Sinabing hayaan niyong lumapit. May kayabangan ang mga disipulong ito. Minsan naman si Pedro, gusto sanang magbida ng kanyang sarili, ay itinunong niya kay Jesus, Panginoon, ilang beses ba dapat akong magpapatawad? 7 beses po ba? Wow, grabe yun, you know? Kasi bidang-bida siya para gawin niya yung 7 beses na yon. Ano sagot sa kanya ni Jesus? 490 beses. At tuwi namang meron silang prayer meeting. Anong ginagawa ng ibang disipulo? Sila ay nagkakatulog. Tulog ba kayo? At nang si Kristo ay hinuli at ipapako na sa krus, nagkawalaan po ang mga disipulo. Isa na lang ho ang naiwan. Yung isang dapat inaasahan, itinakwil pa siya ng 3 beses. Kaya nga ho, ang mga disipulong ito ay mga taong ordinaryo. Hindi pinili ni Jesus ang mga rabay at mga tagapagturo ng salita ng Diyos ng panahong iyon. Di ba kung tutuusin ang Panginoong Jesus, dapat pupunta siya saan? Sa templo o sa Jerusalem, nandun ang mga dalubhasa Hindi, saan siya nagpunta? Nagpunta siya sa lugar ng mga hintil. Diba? Nakaraang aral kay Brother George, ipaniliwanag niya bakit sa kadiliman ng lugar na ito na mayroong liwanag. Dahil ang lugar na ito ay lugar ng mga hintil. Akakalain natin baka yung mga taong ito ay mga aral sa mga matitinding eskwelahan. Hindi po. Di pumunta si Jesus sa Jerusalem. Ako nga ay naniniwala na di nila lubusan naiintindihan kung bakit sila unang tinatawag ni Kristo. Dahil hanggang sa kahuli-hulihan, di ba, nang malapit ng ipako ang Panginoong Hesus, si Felipe lumapit sa Panginoong Hesus, Panginoon, ipakita nyo lamang sa amin ang Diyos Ama. Grabe talaga yon. Bakit? Di ba, 3 taon na silang magkasama. Hindi pa rin naintindihan ni Felipe kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, tumingin lang ang Panginoong Hesus sa kanya. Hindi siya pinagalitan, no? Ngunit pinaalalahanan. Felipe, kung nakita mo na ako, nakita mo na ang Diyos Ama. Hanggang doon, hindi nila maintindihan ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Hanggang dumating yung kwento sa libro ng gawa. Di ba? Dumating ang Espiritu Santo, bumukas ang kanilang mga mata. Pero hindi yun ang turo sa hapon na ito. Talagang sila ay mahal ng Panginoong Hesukristo. Sila ay pinagtsagaan, sila ay tinuruan, kahit ano pa sila. Minsan kasi sasabihin natin, bakit ko binibigyang diin ang turo ng parte na ito? Minsan kasi sasabihin natin sa sarili natin at sa ibang kasamahan natin, sayang kung talagang bihasa lang ako.
ay makapagtuturo din ako. O kaya, kung may oras lang ako, ay ako'y magtuturo din. O kaya, kung may abilidad ako, katulad ni ganyan at ni ganon, ay makapagtuturo din ako. Alam po ninyo, ang Panginoon ay di tinitingnan ang panlabas. Ang kanyang tinitingnan ay ang puso. Di ho ba parang si Moses, siya'y kinukomisyonan ng Panginoong Diyos. Sabi ni Moses, Lord, bakit ako? Utal ako eh. Ngunit siyang ginamit ng Panginoong Diyos. Di ho ba't di si David? Matapos ipakita ang ilang kapatid, sinabi ng propeta, hindi siya. Eh paano yun? Wala nang iba. Ay, oo nga pala, may isa pa. Pero bata at tagapastol. Yun ang tawagin mo, si David. Kaya nga ho, wag nating iisipin na ang kinakailangan ay ang abilidad natin. Ang kinakailangan na sinabi nga ay yung availability natin. Not your ability, but your availability. Verse 22, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Muli nating nakita na di sila nagdalawang isip. Di sila nagdahilan. Di lang po nila iniwan ang kanilang bangka at ang kanilang kabuhayan. Iniwan din nila ang kanilang ama. Wow! Di po ito tulad ulit ng isang tao sa kwento sa Lucas na nagsabing susunod siya, ngunit hayaan lamang siyang magpaalam sa kanyang mga kasambahay. Hayaan mo munang magbabay ako sa kanila. Ang magkapatid na ito ay agad iniwan ang kanilang kabuhayan at ang kanilang ama. Isa pa din kapansin-pansin dito na walang nakasulat na sila ay pinigilan ng kanilang ama. Ngunit wala din namang nakasulat na sila ay lantarang sinuportahan ng kanilang ama. Marahil hindi po yan ang aral na dapat nating matutunan sa araw na ito. Ang aral po dito ay kung tayo ay tatawagin, tayo ay susunod. Ito ho ang prinsipyo. Ang mga Kristiyano ay di magdadalawang isip sa pagsunod sa tawag ni Kristo. Ang mga Kristiyano ay di magdadalawang isip sa pagsunod sa tawag ni Kristo. Ano ang mga maaaring mga dahilan ang ibinibigay mo ngayon sa di mo pagsunod sa tawag ni Kristo? Ano ang mga dahilan? Ano ang nagiging hadlang sa iyo ngayon kung bakit di mo makilala at matanggap ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Dahil ba mayroon kang di mabitiwang kasalanan na iyong kinagigiliwan? Maaari itong isang relasyon na di ka nais-nais. O dahil ba sa isang kasalanang patuloy mong kinagigiliwan, dapat nga na ito iyong bitawan? Ano ngayon ang nagiging hadlang sa iyo para ikaw ay lubusang makilala ang Panginoong Hesukristo? Ano ang pumipigil sa iyo? Ano ang nagiging argumento mo? Ano ang nagiging dahilan mo kung bakit hindi ka makasama sa mga Bible studying iniimbitahan ka? Dahil ba wala kang oras? Wala kang panahon? At ano kaya ang nagiging hadlang na hindi ka makapagsilbi sa kanyang ministeryo at sa kanyang simbahan? Ano kaya ang mga dahilan? Ano ang maaari mong dasalin ngayon, kapatid, upang makasunod ka sa tawag niya ng walang pagdadalawang isip? Dahil nga kapag tumawag si Kristo, susunod ang Kristiyano. Kapag tumawag si Kristo, susunod ang Kristiyano. Ikaw ba ay isa ng mangingisda ng tao? Tinawag ka na ba ni Kristo? Anong tawag ba ang sinasabi ni Kristo para sa iyo ngayon? Alam po ninyo, ang kinakailangan sa pangingisda ng isda ay parehong pangireho sa pangingisda ng tao.
ating tingnan. Bakit kamo? Una, kung ikaw ay mangingisda, kinakailangan ikaw ay mahaba ang pasensya. Dahil kung wala kang pasensya, hindi ka maaaring mangisda. Ang mga mangingisda ay napakaseryoso, napakapasensyoso, dahil nga napakahabang panahon ang inyong gugugulin sa pangingisda. Kahit kung minsan ay napakahabang oras na ang inilalaan mo. Parang pagbabalita ng ebanghelyo ng isang Kristiyano. Talagang kinakailangan sa pagpapala ng Diyos, ikaw ay matyaga. Matyaga sa pagbabalita, matyaga sa pag-aaral ng salita. At kung ikaw ay di matyaga, sa una pa lang ay titigil ka na. Ang mga mangingisda ay napakapursigido. Bakit kamo? Kung minsan ay di maganda ang kanilang huli ng isda. O kung gayon minsan, wala nga silang nahuhuli. Ngunit maya-maya lang, sila ay babalik sa pangingisda muli. Dahil nga kung sila ay titigil, ay walang mangyayari. Ganon din sa ating mga Kristiyano. Kailangan sa pagpapala ng Diyos, tayo ay porsigido. Ito, paborito ko. Ang mangingisda ay matatapang. Bakit kamo? Isipin na lang ninyo, sa gitna ng napakalawak na karagatan, sila ay nakasakay sa isang maliit na bangka na kung minsan ay wala pang katig. Alam mo ninyo yung katig? Diba? Yung bangka, mayroong mga parang balancer sa gilid yung katig, no? Sobrang bilib na bilib talaga ako sa mga mangingisda na yung bangka nila walang katig, yung nagaganon lang sila, no? Kasi minsan ako nanggaling Batangas papuntang Mindoro, kasi ano yan hindi pa nga yun talagang bukas na dagat, no? Pero dagat na dagat yun. Talagang ang kapit ko ron, no? Sa bangka. No? Pag hinatak mo ako pababa, makikita mo nakabakat yung kamay ko doon sa bangka. Ang mga mangingisda ay talagang sobrang tapang. Gayon din sa mga Kristiyanong nagbabalita ng Ebanghelyo. Sa pagpapala ng Diyos, ang hihingin mo, Lord, bigyan mo ako ng liwanag ng isip, liwanag ng pananalita, at boldness at tapang. Bakit? Kung minsan kasi, hindi mo alam, pag binalita mo ng Ebanghelyo, yung kaibigan mo, tatawagin ka pang kaibigan. Yung kamag-anak mo, hindi mo alam kung ikaw ay uling iimbitahan. Yung boss mo, hindi mo alam kung bukas may trabaho ka pa. Ganon ang pagbabalita ng Ebanghelyo. At ang mga mangingisda, hindi lang po sila matyaga, hindi lang sila pasensyoso, hindi lang sila porsigido, hindi lang sila matapang. Ang mga mangingisda ng isda ay marunong maghanap ng magandang pagkakataon. Alam ng isang mangingisda kung kailan okay mangisda. Isang tingin pa lang nila sa dagat. Aamuin pa lang nila ang simoy ng hangin. Pwede tayo mangisda. Ganon din ho ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay hindi basta-basta susugod sa gera. Kailangan ang Kristiyano ay kailangan bihasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan makita mo kung kailan mo pwedeng pasukan ng magandang balita ng Ebanghelyo. Di po pwedeng pabanjing-banjing ang mga Kristiyano. Kailangan patuloy tayo araw-araw nag-aayos ng ating mga lambat. Ang galing po talaga ng Panginoong Hesus sa pagpili ng mga kasamahan at disipulo niya. Aking ang tanong, kayo ba ay tinawag na niya? Ano ang iyong kasagutan? Ano ang iyong tugon? Ano ang iniisip mo ukol sa tawag niya sa buhay mo ngayon? Ano kaya ang iyong magiging tugon? Tayo po'y magdasal. Diyos, Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tanging ikaw ay napakamahabagin, napakapasensyoso, at kami ay napakamahal ninyo. Datapwat kami ay mga makasalanan, kami ay patuloy na inyong tinuturuan. Panginoon, maraming salamat muli sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala at grasyang pagtawag po ninyo sa amin. Panginoon, aming dasalin na sa mga susunod na oras, araw at linggo,
na sa mga tawag po ninyo sa amin, aming dasalin na ang aming tugon sa inyo ay oo, susunod po ako. Dahil Panginoon, alam po namin sa sarili naming kakayahan ay hindi po namin magagawa ito. Panginoon, aming dasalin na hindi lang po kami ang inyong tawagin, ngunit pati ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa inyo. Aming dasalin, Panginoon, na kami maging tapat lamang sa inyo at sa inyong banal na salita. Pag-ingatan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami sa hapon na ito. Ang lahat na ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.